mga ministro. Kapayapaan. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag ng aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon at pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawak tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Sa lahat po na patuloy na nakikinig ng mga tunay na aral na katotohanan ng ating pong pastor, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga tao patuloy na nakikinig at nag-aaral, magpatuloy lang po tayo sa ating pag-aaral. At lahat po tayo ay magkakaroon ng kalikasan. Alright. Hindi ko kayo babatiin ng magandang umaga dahil walang magandang umaga kung gulo-gulo ang pag-usapan. Hindi ba sabi ng Diyos kay Propeta Isaias na itinatanyag niya ang salitang pagkakaisa na walang hanggan? Alright. Meron na bang pagkakaisa? Walang pagkakaisa, pagkabahagi pa rin. Dahil hindi nyo sinasabi. Lalong-lalo yung mga ngaral dyan sa Iglesia ni Cristo. Mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Totoo ba ang matuwid ang aral ninyo? Hindi ba kayo nagsasaksi ng di katotohanan? Bawal ang magsaksi ng di katotohanan. Tandaan nyo At bawal ang magkakatha ng kasinungalingan. At bawal ang magbibintang. Okay? So, kung pinag-usapan ng sugo, isa-isa natin na sugo binatay nyo sa Biblia. Ang pagkasugo ng isang propeta, Isaias 42:1. Okay. Ang sugo ay nagsasalta, di ba? Sige, basahin. Isaias 42, talatang 1 hanggang 2. Narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugan ng aking kaluluwa. Isinasa kanya ko ang aking espiritu. Siya maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Alright. Maliwanag Kayo baka Iglesia ni Cristo. Puro sugo. Pati Manalo, sugo. Okay. Si Manalo ba ay inalalayan ng Diyos? Ayan maliwanag. Sugo na aking inalalayan. Isa sa kanya ko ang aking espiritu. May patuto ba si Manalo na nasa kanya ang espiritu ng Diyos? Ginagawa ba niya yung gawa ng Diyos? Ano ginagawa ng Diyos? Nakagaya na sinabi ni Jesucristo na sugo. San Juan 14:10. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. See? Anong gawa ang Diyos? Original na gawa ng Diyos. Nagsasalita, nagpapagaling ng sakit. Di ba? Nandun sa Deuteronomio. Mateo. Exodo 15:26. Yan ang original na ginagawa ng Diyos. At yung Diyos ay gumagawa rin noong panahon ni Jesus dahil nasa kanya ang Diyos.
siya ay manggagamot din. Tandaan nyo ha, kung manggagamot ang ama, manggagamot yung anak. Tandaan nyo, kayo mga pastor na Iglesia ni Cristo na Bulaan, manggagamot ang Diyos, manggagamot yung anak, dahil yung Diyos na doon sa anak. Tandaan nyo ha, na sinugo. Si Pablo ba, sugo, manggagamot din ba? Manggagamot. Di ba apostol, sugo, manggagamot sila? Manggagamot. O kayo mga sugo na Iglesia ni Cristo, manggagamot ba kayo? Wala. Walang manggagamot sa kanila. Kaya magtigil-tigil na kayo ng pagsasaksi na kasinungalingan na niluluko lang ninyo ang taong bayan, iniligaw ninyo ang taong bayan. At ano ang sabi ng mga sugo? O, isa na, si Pablo, unahin natin. Hebreo, Roma 8:14. Roma Kapitulo 8, talatang 14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Okay, no? Dinuro ba ni Manalo yan? Ano sabi ni Juan Evangelista na sugo? Turin ninyo ang daan ng Panginoon. Natuwid ba ang daan ninyo? Uli-liko daan. Mali-maling daan. Paano ba tuwid yung mali-maling daan? Mali-maling turo. Paano dadaan ng Espiritu? Paano papasok ang Espiritu? Ano sabi ng Isaias? Numaghayag, anong anyong bahay ang hihanda nyo sa akin? Bahay na marumi? Bahay na sinungaling? Kaya tandaan nyo puro sugo yan sinasabi nyo. Sugo lahat yan. At si Pablo, balikan natin. Corinto 3:16. Unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 16. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Oh, nandyan ba sa inyo ang Espiritu ng Diyos? Ngayon, matuwid ba ang daan ninyo para pumasok ang Espiritu? Ano sabi ng Espiritu? Noong panahon ni Jesus, yung patay na. 3:19 ng Apokalipsis. Apokalipsis Kapitulo 3, talatang 19. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ngayon magsikap at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Oh, nakapasok na ba si Kristo sa inyo? Sabi ninyo, panahon ng Kristiyano at kayo Kristiyano, Iglesia ni Cristo Kristiyano, nasa inyo na ba si Kristo? Naghayag na ba si Kristo sa inyo na sinabi niya sa San Juan 14:21? Naghayag na ba, nagrevelasyon na ba, o payag ni Manalo lang ang payag? Payag na pasugo. Pasugo. Si Manalo, may diwa ba ng Espiritu? May aral ba ng Espiritu? Yung pahayag na yan? Tandaan nyo yan mga engot kayo talaga. Puro kayo sinungaling. Hanggang ngayon, hindi pa kayo nagtigil sa kasinungalingan. Tandaan nyo, lahat ng sinungaling papunta sa impyerno. Apokalipsis 21:8. Tandaan nyo So, huwag kayong magsasaksi na di kasinungalingan. Hindi ba yan ang sabi ng Diyos sa 10 utos? Huwag kang magsasaksi ng di totoo. So, ano ang sinasaksihan ninyo? Totoo ba yan o hindi? O basahin San Juan 14:21. Ang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umibig sa akin ay ibigin ng aking ama, at siya ibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Kasi, nagpayag na ba si Jesus sa inyo? Nagpayag na ba ang ama? Kaya maglumay-lumay na kayo na mambubola, nililigaw lang ninyo ang taong walang alam sa Biblia. Hindi ba yan ang sinabi ng kasulatan? Bawal daw magbasa sa Biblia yung libro nila. Pasugo lang pwedeng basahin. Bakit
hindi yung pinababasa ng Biblia, yung mga membro niyo. Pinababasa Para mailigaw nyo sila. Para yung gusto nyo siya lang masusunod. Hindi yung gusto ng Diyos. Okay ka na. Ito po yung sinabi ni... Maliwanag yung sinabi ni Pablo. Na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo. O ngayon, sa Apokalipsis, tumutok-tok na Espiritu para pumasok sa inyo. Ay, hindi malinis ang daan. Kaya sabi ni Juan Bautista, tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. Di matuwid. Paano di matuwid? Yung balong-balong to, yung tuwirin nyo. Ito po ang sabi ni Apostol San Pablo, Roma Kapitulo 10, talatang 2 hanggang 3. Sapagkat sila'y pinatototohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, O, see? ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. O, sige na. Iglesia kayo ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Yung katuwiran ng Diyos, hindi nyo magagawa. Yung katuwiran ninyo, ang ginagawa niyo. Hindi ba yan sinabi ni Juan Bautista? Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. Binuluktot nila. Wala na, barado na yung daan. Baluktot na eh. Kumbaga sa bakal, nabali na. Paano matatagos yung tubig? O, guys nyo, kaya kayong mga ministro, Iglesia ni Cristo, maglubay-lubay na kayo ha. Itigil na yun ang pambubola sa mga tao. Hanggang ngayon, yan ay kinagagaling ng Diyos. Ang mga tao ligaw dahil kayo mismo nagliligaw sa tao. Kayo, mga propeta na sinabi ni Jesus, na nagliligaw ng tao. Ito pa po, sabi ni Apostol San Pablo, Roma Kapitulo 10, talatang 14 hanggang 15. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisampalatayan sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Alright, kunyari lang kayo sugo. Hindi naman matuwid ang pangangaral ninyo. Pwede ba yun? Baluktotin nyo ang totoo. Marami na At sila yung baluktot, tinutuwid ninyo. So, tumigil na kayo, mga Iglesia ni Cristo, ha? Lalo yung nag-apel dyan sa cellphone na madaldal. Ano pangalan yan? Michael Sandoval. Sandoval, magtigil-tigil ka na, ha? Iwasan mo na yung panluloko ng mga tao. Pagliligaw, huwag mong ipipilit na si Manalo ay sugo. Nagpapanggap lang na sugo yan dahil hindi isunugo yan. Meron po ba sugo na ipinamamana? Pinamana sa anak, pinamana sa apo, ay sus. Ang sugo ay pinamamanahan ng kapangyarihan ng Diyos. Tandaan niyo na dahil si Jesus ay sugo. Ang mata ng Diyos ay nasa Kanya. Tandaan nyo, kaya walang nalilihim sa Kanyang paningin. Manghuhula siya. Lahat ng kasamaan, nahuhula niya. Sa madaling salita po, ang sugo may karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Talaga. Minamana niya lahat ng kapangyarihan ng Diyos. Yan ang sugo. Kaya si Jesucristo na sugo. Siya ang pinagkalooban na pamahalaan ng lahat ng tao. Kasi Manalo ba? Pinagkalooban ng pamahalaan ng lahat ng tao. Hari ba siya? Kagaya ni Jesucristo. Milyon na raw po member nila. O naghari kayo sa kasinungalingan. Marami kayong naligaw. Dahil ng mga membro ninyo, iniligaw ninyo. Tandaan nyo Dahil noong 1980s, nagkaroon kayo ng membro na masakit. Diyan sa New Ecija. May sakit siya na sa ospital. Isang buwan na humihiyaw sa ospital. Bakit hindi nyo napagaling? Dahil ang sugo ng Diyos ay nagpapagaling na sakit at lahat ng karamdaman ng sa mga tao. Gaya ni Jesucristo. Gaya ni Elias.
Alright. Si Manalo ba, nagpapagaling na sakit? Bakit yung membro nyo niligtas ko dyan sa ospital noong 1980s? Hindi yun pagaling. Ako ang nagpagaling sa kanya. Tandaan nyo diyan sa Nueva Ecija. Nung napagaling ko siya, anong sabi niya sa akin? Huwag mong sasabihin na ikaw nagpagaling sa akin na. O, guess nyo, tandaan nyo Bakit? Baka ako'y si Bakin. O, ganyan pala, ugali nyo, Iglesia ni Cristo. Si Bakin ninyo, ang tao na sumasampalataya sa totoo. Sinampalatayan niya ako. Niligtas ko siya. Mula sa ospital, pinalabas ko siya. Pinagaling ko siya. At sinabi niya, huwag mong sasabihin na nagpagamot ako sa iyo. Baka ako'y si Bakin ng Iglesia ni Cristo. O, kita niya, maninibak pala kayo. Hindi ba kayo makapagligtas? Ang taong matuwid na sumasampalataya sa katotohanan, sisibakin ninyo. Kaya yan ang panakot ninyo sa mga membro ninyo na huwag makipag-usap kanino man. Kayo lang ang mag-usap. Ano sabi ni Kristo? Kung ang mga umiibig sa inyo, ang ibigin lang ninyo, ano ang kalabisan dito? Gano'n na. Wala silang gantimpalang matatanong. Kaya maglumay-lumay ka na. Gitgano Gitgano. Anong pangalan? Sandoval. Itigil mo na yan kasi nungalingan mo Ang daldal mo. Dahil ikaw yung trompeta na nagliligaw ng maraming tao. Ano po? Trompeta? Trompeta ng kalisunungalingan. Dahil ang trompeta ng katotohanan ay sinabi ni Pablo, isang mata, tayo'y babaguhin. Korinto 7:15. Pag marinig yan, tunog ng pakakak. Isang mata, tayo'y babaguhin at bibisan niya kayo na walang kamatayan. Alright? O bakit? Marami pang namamatay sa inyo kung nabisan kayo na walang kamatayan. Bakit? O dito lang sa Malolos, sa Lugam, may Iglesia ni Cristo dyan. Hindi na pagaling ng mga doktor. Pinagaling ko, Iglesia ni Cristo. Membro ninyo. Bakit? Kahit hindi ko membro, kahit na sino. Anong klase ba ng tao? Ano bang religion niya? Binibigay ko ang pag-ibig sa kanila ayon sa aking pagkasugo. Okay na niya. Kahit kung sugo si Manalo, na sinasabi nyo, sugo rin ako ni Jesucristo. Ano ang pagkasugo sa akin ni Jesucristo? Gayain ko yung kanyang ginawa. Manggagamot ba si Jesucristo? Manggagamot. Manggagamot ba ako? Manggagamot. Alright. Ang dami ko ng pinagaling na Iglesia ni Cristo. Marami na ako inagay na galing sa membro ninyo. Iniligaw ko ba sila? Hindi ko iniligaw sila. Ibinigay ko sa kanila ang Espiritu Santo. Dahil yun ang sabi ng Espiritu. Ipakilala mo ko sa kanila. Para walang silang may dadailan sa kanilang makasalanan. Ipinakilala ko sa kanila si Kristo. Ipinakilala ko ang Diyos. Para wala akong kamalian. So, kilala nila ang Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu. At yan ang sinasamba namin. Yan, San Juan 4:22. Basahin ninyo. Sumasamba kayo ba sa Espiritu? Juan Kapitulo 4, talatang 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga
na sasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisambay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayun. O, malinaw ha. Inakay ko ba sila sa mali o inakay ko sila sa basto? Binasamba ko ba sila sa Espiritu? Kagaya ni Jesus, pinasasamba niya yung mga tao sa Espiritu. Dahil siya ay sumasamba sa Espiritu at ang Espiritu ng Diyos ay nasa Kanya. Tandaan niyo ha. San Juan 14, 11. Ang Espiritu ay nasa Kanya. Walang nakakilala dahil bulag sila. Dahil kagaya na sinabi mo, sinabi ni Kabuloy, si Satanas ang bumiyag sa kanila para hindi lang makita ang Diyos. Basahin. Sa Juan Kapitulo 14, talatang 11. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawarin. Sinabi ba ni Manalo yan? Na ang Diyos ay nasa kanya? Pinasamba kayo ni Manalo sa Espiritu? Si Jesus, pinasamba niya mga tao sa Espiritu dahil ang Diyos ay Espiritu. Kaya kami, mga Espiritista, dahil sumasamba kami sa Espiritu. Ganda nyo? Anong ginawa nyo sa mga Espiritista? Pinagpapatay ninyo ang karamihan. Alam ko, ginawa nyo yan, 1970s. Pumapatay kayo ng mga alagad ng Diyos. Yan ba ang turo ng Diyos? Papatay? Hindi ba sabi ng Diyos, huwag kang papatay? Bakit kayo pumapatay? Huwag kayong maglilihim. Dahil kilala ko na kayo mula pa noon. Pumapatay kayo sa mga alagad ng Diyos. Kagaya ni Pablo. Pero binago ng Diyos si Pablo. Anong sinabi ng Pablo? Lahat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. O, tinuro ba ninyo yon? Na lahat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos? Kung sino sinasaniban ng Espiritu, yung pinapasukan ng Espiritu, pinapatay ninyo. Huwag kayong magsinungaling dahil nangyari yan. Walang lihim na hindi may bubunyag. Tandaan nyo yan, ha? So, tandaan nyo lang na sinabi ko. Juan, sugo. Si Jesus ay sugo. Pablo ay sugo. Mga apostol ay sugo. O sa panahon natin, wala na bang sugo? Yung anak niya, si Eduardo Manalo. Sugo ba talaga yon? Nasa kanya ba ang Espiritu? Naghayag ba ang Espiritu sa kanya? Ang aral niya, magsipasok kayo dito, ligtas kayo. Ay, di ka sinungalingan. Papasok ka, di ka susunod sa utos. 10 utos. Pag nakapasok na, walang abuloy, walang Iyang pagpasok. mga ebanghelyo nyo na kasinungalingan, tigil-tigilan ninyo yan, ha? Papasok ka lang sa iglesia ninyo, ligtas ka na. Tingnan nyo ng mga batay na iglesia ninyo sa Mindanao. Dito ko iniligtas sa Bulacan dahil namatay sila. At yung kasamaan nila, kamag-anak nila na anakay ko, sinundan nila. So, yung mga diakono nyo na hindi nyo naligtas, ako nagligtas ng kaluluwa nila. Tandaan nyo, ha? Marami patuturo rito kung gusto nyo. Lapitan nyo sila at magtanong kayo. Yung kamag-anak na mga iglesia ni Cristo sa Bisaya, nandito sila, naakay ko sila, sumasamba na sila sa Espiritu at sinundan sila yung kaluluwa ng mga iglesia na namatay. At mga iglesia, anong sabi nila sa akin, yung mga diakon na namatay? Akala namin kasi walang relihiyon na ganito. Pasensya na po. O, ito na, ang sisibay, nasa una o nasa uli? Nasa uli. So magsisi kayo, pagpatay na kayo sa kasinungalingan ninyo. Itinuro yung mga tao. Sabi nyo, totoo. Ayun, nabulit sila sa impyerno. Sino nagligtas? Noong panahon niya, si Jesus.
panahon natin ay ako, tandaan nyo nasa San Juan, 5:25. Kita na. Sahid. San Juan, Kapitulo 5, talatang 24. 25. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karirinig ay mga bubuhay. Yan, ng panahon ni Jesus, ginagawa niya ang pagliligtas sa mga naligaw na kaluluwa na hindi nakakita ng katotohanan, marinig lang nila yung tinig ni Jesus. Sila ay maliligtas. Kaya na, sa panahon natin, makita lang ako yung makaluluwa na naligaw dyan. Sinusundan nila ako. Tandaan nyo Hindi ka maniwala. Kung hindi ka maniwala, kailangan maniwala kayo. Bakit kayo hindi maniwala? Dahil hindi nyo nakita. Hindi nyo nasaksihan. Wala silang alam sa mga hiwaga. Wala kayong alam. Sa mga hiwaga. Sa hiwaga ng pagliligtas. Maniwala kayo na taon-taon ay nagliligtas ako ng milyon-milyon kaluluwa. Anong relihiyon na mga kaluluwa yan? Kaluluwa po yan ng mga iba't ibang relihiyon na pinangakuan ng iba't ibang relihiyon na kaligtasan. Dahil ang membro ko dito sa aking relihiyon, wala pa kaming 50. Paano? Paano ko magliligtas taon-taon ng libu-libong kaluluwa? Ang membro ko ay 50 lang. Hindi pa naman namatay. Tandaan nyo sino ito namatay na kaluluwa na ito na pupunta sa akin? Yan ang tuklasin ninyo. Kung gusto nyo makalam ng katotohanan. At ngayon, pinaalalanan ko kayo ngayon dahil kayo nabibingit sa kamatayan at nabibingit sa impyerno. Ito ang payo ni Jesus sa inyo. 5:24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Naintindihan niyo ang paghatol? Kaya lahat na sinungaling nahatulan ng impyerno at hindi sila makabanik sa langit. Yan ang hatol sa kanila. Kayo ba? Nakahanda na kayo sa hatol na yan? Panahon na para magbago na kayo. Dahil sabi ng Diyos, kundi kayo magbago sa akin, parurusahan ko kayo na makapitupad dahil sa inyong mga kasalanan. Alright. So, ang pagbabago ay naka-assign ngayon para sa ating lahat. Pagbabago ng ugali, pagbabago ng pagkatao, pagbabago ng pag-iisip, pagbabago ng panampalataya. Okay, dahil ang panampalataya, relihiyon ninyo, hindi makapagliligtas yan. Dahil walang relihiyon na makapagliligtas. Tandaan nyo. Ang makapagliligtas ay ang batas at paluduntunan ng Diyos. Nasusunod kayo para kayong mabuhay sa walang hanggang buhay. Dahil kung di kayo sumunod, impyerno lahat ng abutin nyo. Dahil nakatakda lahat na sinungaling, impyerno lahat yan. Tandaan nyo sinungaling ba kayo? Ito po, sinabi sa Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Hindi yung pumasok ka sa iglesia, ligtas ka. Sundin mo ang utos ng Diyos at maligtas ka. Maniwala kayo. Kaya tigil-tigil lang yung sinabi yung pagpasok, pagkatapos hindi yung pagbasahin ng Biblia. Paano niya masunod ang kalooban ng Diyos? Gets nyo? So magtigil-tigil na kayo Lumay-lumayan na yung pagliligaw ng taong walang malay sa Biblia. Niluluko lang ninyo sila.
pinagkakapirahan nyo lang sila. Alam ko mayaman na kayo. Madala ba ninyo kayaman ninyo sa langit? Yan ang sinabi ng Biblia. Sinilang tayong hubad, uuwing hubad. Hindi nyo madadala kayamanan sa langit. Tandaan nyo. Sabi po rito sa Mateo 7, talatang 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya itinuro niya yung Ama namin eh. Nagdarasal ba kayo ng Ama namin? Kayo, Iglesia ni Cristo? Hindi. So, manlalabag kayo talaga. Yung sumunod ng Diyos na si Cristo na sinasabi nyo, itinuro niya ang wastong pagsamba. Ang dasal nila, Ama! Ama! Ipaghiganti mo kami! Ano sabi ng Biblia? Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, at hindi nyo tinutupad ang salitang aking sinasabi? Get yun na. Tumparin nyo ang utos ng Diyos. Kapag nakapasok na kayo sa iglesia ninyo, para magkaroon na ng pagkakaisa ng relihiyon na sinasabi ng Diyos, hindi napakarami relihiyon ng kababagi, katitisuran, na yan ay pag-aawayan. Ang sabi po rito sa Roma, Kapitulo 16, talatang 17. Ngayon pinamamanid ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Kaya layuan na nyo yan, Iglesia ni Cristo na yan. Dahil yan ay may pagkabahabagi at katitisuran ninyo at hindi na kayo makapanik sa langit. Ito pa dahil po hindi naglilingkod sa Diyos yan. Naglilingkod sa pera yan. Ito po. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. At sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at may inam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Nagets yun na. Hindi sila naglilingkod sa Diyos. Naglilingkod sila sa pera. Dahil ang pera, yan ang Diyos-Diyosan nila. Bilyonaryo na po sila. Ano pa ba? Ay, hindi sila kontento. Gusto nila trilyonaryo kagaya ng mga Katoliko. Ayan ang utos ng demonyo eh. Lahat ng kayamanan ng mundo, ibibigay niya sa Iglesia ni Cristo. Basta sumunod sa patakaran ng demonyo. Kaya sabi naman po nila, kasi daw anak sila ng Diyos, kaya sa kanila yung biyaya. Diyos nga, hindi ba Satanas sa Diyos? Ibibigay niya sa inyo ang biyaya. Kung susundin niyo kanyang utos, pera. Maliwanag ba? Kaya kayo mga Iglesia ni Cristo na iniligaw nila, kung may pakinig kayo, lumayo na kayo sa kanila. Dahil pupunta kayo sa impyerno. Sasabi ko sa inyo. Dahil hindi nila alam kung saan naroon ang Diyos. Kaya ni Moses. Nung si Moses ay nag-akay ng tao, inalam muna niya kung saan naroon ang Diyos. Di ba? Yan, Iglesia ni Cristo. Alam ba na niya kung saan naroon ang Diyos? Nasaan ba ang Diyos? Hanapin niyo sa kanila kung may turo nila ang Diyos sa inyo. Yan ang relihiyon totoo. Pero kung hindi niya may turo kung saan naroon ang Diyos, iwanan ninyo yan, Iglesia ni Cristo. Ma-impyerno kayo lahat yan. Hanggang dito lang, marami pa ako sasabihin. Pero kahit na marami ako sasabihin, wala kayo maintindihan dahil bobo kayo talaga. Nililigaw na kayo. Paniwalang-paniwala kayo. Ang huling mensahe po, ito po, Juan Kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23. Ang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ng mga iyon ay siyang umibig sa akin. At ang umibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, at siya ibigin ko, at ako'y magpapakayag sa kanya. Si Judas, hindi ang Iscariote, nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakayag at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya,
Kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. At siya'y ibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Maliwanag yan ha. Asan ang Diyos? Nakataan ba sa inyo o wala? Ipagkalala niyo sa amin kung nasa inyo ang Diyos at kami sasamba sa inyo. Pero kung walang Diyos dyan, never damahikan nyo kami. Tandaan nyo ha. Inahanap namin ang Diyos kung saan naroon at doon kami sasamba. Yan ang tinuro ni Jesus, di ba? Ang sabi ng Pablo ay siya rin. So, lahat ng pinapanubayan ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Nasa inyo ba ang Diyos? Kung wala sa inyo ang Diyos, maglubay-lubay na kayo. Ililigaw lang ninyo ang tao. Okay? Sige, hanggang dito lang. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoon Kristo siya nawa.